May gagawin tayong power supply. Ang supply nito positive DC, ito negative DC at ground. Bali bali ang kalalabasan niya supply tatlo. Yan ang gagawin nating supply para magkaroon ng power. Yan. Ang supply nito ay 32 volts hanggang 35 volt. Kaya ang gagamitin nating transformer, ito. Bali ang kukunin nating supply diyan, itong 32 volt, 0, 32 volt. Yan. Ito yung yung wiring. 32 volt, common 0, tapos 32 volt. Yan ang natin, i-assemble natin para magkaroon to ng power supply. Ang gagamitin natin ay itong rectifier diode na to na bridge type. Ito yung positive, ito yung negative, at ito yung AC input. Ayan, yung dalawang yan ang AC input. At itong dalawang capacitor na to, ang value niya ay 50 volt, 10,000 microfarad. 50 volt, 10,000 microfarad. Ito. Kaya mga gagamitin natin pyesa para makagawa tayo ng power supply nito. Bali ang gagawin natin, itong dalawang blue, dito natin siya i-connect sa AC input. Itong dalawang tayo sa gitna. Ito kasing nasa kanan na to, negative siya. Itong nasa kaliwa, positive. Dito tayo kukuha. Dito natin ilalagay ito. Nilagay natin yung kulay blue rito sa gitna, sa AC input. Bali ito ang positive, ito yung negative. Bali ilalagay natin dito sa positive itong kulay red. Itong black, dito sa negative pa yan. Nakabit na natin. Bali itong zerong to, ito ang magiging ground. Ito ang magiging negative 32 volt. Tapos ito naman ang magiging positive 32 volt. Ito ang design nito. Bali ang gagawin muna natin, dudugtungan na muna natin siya. Ang gagawin nating wire ay kulay green. Kasi yung black, lalagay natin sa negative eh. Bali ganyan ang design niya. Ayan, itong tatlong to. Ayan, ito na yan. Negative dito. Dito, negative siya. Tapos ito yung positive niya. Tapos ito yung ground niya, itong sa gitna yan. Ayan. Ayan ang linya niya. Ang sunod natin gagawin na ito, itong capacitor na to. Bali ang polarity niya, ang negative niya, ito dito ko ilalagay yung negative niya. Tapos itong positive nito, dito natin ilalagay sa green. Yan. Nakabit na natin yung isang capacitor ng negative. Yan. Bali ilalagay naman natin sa capacitor itong positive. Bali ang design naman nito, itong pula. Ito naman positive ang ilalagay natin dito. Ang negative, dito naman yan.
Itong negative. Dito pa rin sa green. Sa green sa ililinya. Bali ang kalalabasan ng ng linya ng ng green. May negative siya rito, may positive siya rito. Ayun, na ano na natin na assemble na natin yung power supply ng ng mga power amp na ganito. Kapag yung power amp mo may siya, may negative DC, may positive na DC at may ground. Yan. Ito ang design niya. Ito yung positive, ito yung ground, at ito yung negative. Bali ang supply nito negative 32. Kasi negative siya rito. Dito naman positive 32. Kasi ito yung pinaka-ground niya. Ito ang magsusupply sa kanya rito. Dito, saka dito. Yan. Ganyan ang design niya. May isang positive ang ground, may isang positive ang ground, may isang negative ang ground. Yan, magkasama yan. Ang gagawin natin, ibo-voltage reading natin. Tingnan natin kung tama ang supply niya. Ang gagamitin natin itong digital. Ayan, nakaano siya, nasa DC. Volt, nakalagay sa volt, tapos DC. Bali ngayon, ang gagawin natin, ibo-voltage reading natin siya. Ito, kung may lalabas na positive 32 volt, tapos itong isa kung may lalabas na negative 32 volt. Kasi ang supply niya, yan ang ginawa natin supply sa kanya, ito, yung 32 volt, 0, 32 volt. Saksak natin. Voltage reading muna natin itong positive. Bali ito yung ground niya. Ayan. Voltage reading natin. Ayun meron siyang 41.29 volt. Ibig sabihin 41 volt lang siya. Ayan. Itong black, itong negative, i-voltage reading din natin. Ayun, negative. Ayun, may nakalagay siyang negative 41.3 volt. Ayun, kung mapapansin nyo ito, dito, kung may mapapansin nyo rito, nagkaroon siya ng guhit. Ayun ibig sabihin yung guhit na yun, negative 41 volt. Kaya ito, ang supply niya rito, itong positive DC, negative DC, at saka yung ground. Bale, ito siya. Bale, ito yung ginawa nating supply. Ayan. Ayan ang design ng ng mga power amp na lumalabas ngayon. Bali, supply niya, bali tatlo. Positive, negative, at ground. Ayan.